Hello, good morning from here. Saturday dito sa amin ng umaga at katatapos lang po magkape ng inyong lingkod. Kagabi po'y napagbulay-bulayan ko ang chapter 12 ng Book of Romance. At napakarami pong aralin ang matututunan natin dito sa chapter na ito bilang mananampalataya. Kung papaano mamuhay na naaayon sa karakter ng ating Panginoon Diyos. Pero napagtuunan ko po dito ng pansin ang verses 1 and 2. Ang Romans chapter 12 verses 1 and 2 ay isang mahalagang bahagi ng sulat ni Apostle Paul para sa mga tiga-Rome na nagbibigay ng malalim na pananaw sa kung paano dapat mabuhay ang mga believers or mga Kristiyano na katulad natin. Ang mga talatang ito ay nagpapahayag ng isang tawag sa pag-aalay ng ating mga sarili bilang isang buhay na handog at sa pagbabago ng ating mga kaisipan upang masunod ang kalooban ng ating Diyos na buhay. Ang pag-aalay ng buhay na handog, ano po bang ibig sabihin nito? Ang unang first passage na ito ay nagsisimula sa kaya't ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sabi ni Paul, na sa pamamagitan ng mga awa ng ating Diyos na iharap ninyo ang inyong mga katawan bilang isang buhay na handog, banal at kailangan kalugod-lugod sa Diyos. Na siyang inyong makatuwirang pagsamba, sabi ni Paul. Ang mga awa ng Diyos, ito kapatid, ay tumutukoy sa malaking pag-ibig at biyaya ng Diyos sa atin na ipinapahayag o ipinahayag sa pamamagitan ng sacrifice ni Jesus Christ sa cross. Dahil sa kanyang sacrifice na yung mga kapatid, tayo ay naging malaya mula sa kasalanan at binigyan ng bagong buhay. Praise God. Ang pag-aalay ng ating mga sarili bilang isang buhay na handog ay isang tugon sa kanyang awa at isang pagkilala sa kanyang walang hanggang pag-ibig. Purihin ang Diyos. Ang buhay na handog, ano ibig sabihin nito? Ang buhay na handog ay hindi isang physical na sacrifice yan, mga kapatid. Tulad ng mga handog sa Old Testament, no po, na napag-aralan natin sa Book of Genesis. Sa halip, ito ay isang simbolong pag-aalay ng ating buong pagkatao sa Diyos. Yung sarili natin. Nangangahulugan ito na ibinibigay natin ang ating mga katawan, puso, isipan, at ang ating mga damdamin, ang ating mga kilos sa kanyang serbisyo. At lahat-lahat, ibibigay natin sa kanya. Ang banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ano po ba ang mga ito, ang mga kapatid? Ang banal at kalugod-lugod sa Diyos ay nagpapahiwatig na ang ating pag-aalay ay dapat na malinis to at dalisay to, pure. At dapat na nagmumula sa isang puso na nagnanais na masunod ang kanyang kalooban. Katulad na lamang ng makatwirang pagsamba. Ang makatwirang pagsamba ay tumutukoy sa katotohanan na ang pag-aalay ng ating mga sarili ay isang natural na tugon sa biyaya ng Diyos. I'm sorry. I'm coughing. Ito ay isang pagpapahayag ng ating pag-ibig at pasasalamat sa kanyang kabutihan. Amen? So ano ang mga dapat nating gawin? Ang pagbabago ng isip. Yung ikalawang passage dito sa Romans chapter 12 na nagsasabi, at huwag kayong magpapasakop sa sanlibutang ito, sa mundong ito, kundi magpabagong anyo kayo
sa pamamagitan ng pag-alis ng inyong isipan upang masubok nyo at magpagtibay kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap. Amen? Ang pag-alis ng maruruming kaisipan sa ating mga utak. Ang sanlibutan ito, ang mundong ito, mga kapatid, ito ay tumutukoy sa mga maling pag-uugali, sa kaugalian, mga halaga, ng mga worldly things, at mga pang-akit ng mundong ito na sumasalungat sa kalooban ng Diyos. Alam na po ninyo kung ano-ano yung mga yun, ano po? Ang pagbabago ng ating mga isipan ay nangangahulugan na tinatanggihan po natin ang mga bad influence ng mundo, mga pinapauso ng mundo, at nagpapahintulot sa Diyos na baguhin ang ating mga pananaw at mga priorities. Ang pag-aalis ng inyong isipan, ano ito? Ito ay isang process ng pagbabago ng ating paraan, ng ating mga pag-iisip, ng ating puso, no po? Ito ay isang patuloy na pagsisikap na mamuhay ayon sa katotohanan ng ating Panginoong Diyos at hindi ayon sa kasinungalingan ng mundo. Huwag na tayong makiayon pa sa mundo, mga kapatid. Sa pamamagitan ng pagbabago ng ating mga isipan, tayo ay magiging mas mahusay na makilala at masunod ang kalooban ng Diyos. Ang kanyang kalooban ay mabuti, kalugod-lugod at ganap, na nangangahulugan na ito ay para sa ating ikabubuti, nakalulugod sa Kanya at perpekto sa lahat ng pamamaraan. Amen? Ngayon, nailarawan na natin kung ano ang kahulugan nitong Romans chapter 12 verses 1 to 2, no po? Ito ay isang malakas na tawag sa mga Kristiyano, sa ating mga kapatid, na mamuhay ng isang buhay na nakatuon lamang sa Diyos. Ang pag-aalay ng ating mga sarili bilang isang buhay na handog at ang pagbabago ng ating mga isipan ay mga mahalagang hakbang yan sa pagsunod ng kalooban ng ating Panginoon Diyos na buhay. No, sa pamamagitan ng paggawa nito, tayo ay magiging mas mahusay na makapaglilingkod sa Kanya at makapagdadala ng Kanyang kaluwalhatian sa mundo. Amen? Amen po. Ang paghahandog sa sarili bilang buhay na handog, mga kapatid, tayong mga Kristiyano, ay hinimok tayo na ihandog ang ating mga sarili bilang buhay. Tayo yun, banal at kaaya-aya sa mata ng Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba natin sa Diyos. Andiyan na yung mga binanggit natin kanina, hindi po ba? Yung pagbabago ng isip, na huwag daw tayong makiayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago sa pamamagitan ng pagbabago ng pag-iisip upang maunawaan nating mabuti ang kalugod-lugod, yung ganap na kalooban ng Diyos para sa atin. Ang pagbabagong ito ay nangangahulugan yung pagtanggi sa mga bad influence ng mundo na magpapahintulot sa Diyos na baguhin ang ating pananaw at mga priorities na banggit na natin kanina. Paggamit ng mga spiritual na kaloob, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. At dapat, gamitin ang mga ito sa paglilingkod sa Kanya, sa Kanyang ikago-glorify, hindi sa mga masasamang bagay. Dahil ito ay galing sa Kanya. Ang bawat regalong ito ay mahalaga para sa ikabubuti ng iba at ng buong church. Kabilang ang mga regalong ito, kabilang ang mga kaloob na ito, na binanggit dun sa chapter 12 din sa verses 6 to 8. Ang pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, yung pag-share ng gospel, good news, yung paglilingkod, pagtuturo, encouragement, pagpapalakas ng loob,
pagbibigay ng taos sa puso, pamumuno, at pagkakawang gawa. Amen. Yan lahat ay regalo na nagaling sa Panginoon Diyos. At ano pa ito, yung pinakamahalaga din, pagpapakita ng Kristiyanong pamumuhay. Magmahalan daw tayo bilang magkakapatid. At pahalagahan daw natin ang iba na higit sa pagpapahalaga natin sa ating sarili. Magpakasipag daw tayo at huwag daw tayong maging tamad. Ayaw ng Diyos ng lazy. Buong puso maglingkod tayo sa Panginoon. Magalak tayo dahil sa pag-asa. Magtiyaga sa kapighatian at palaging manalangin. Makigalak sa mga nagagalak at makitangis daw tayo sa mga tumatangis. Huwag maghiganti, ipaubaya ito sa Diyos. Ang ganda ng ibinigay na itong aral ni Apostol Paul para sa atin. Nandito rin yung pagkakaisa at yung humbleness. Magkaisa ng saloobin ang mga mananampalataya. Huwag magmayabang, sa halip ay makisama kahit sa mga dukha. Huwag mong pahalagahan ang sarili mo nang higit sa nararapat. Sa halip, pagkaisipin mo ang tunay na katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos. Remember ha, kung sino yung nagtataas sa kanyang sarili, ay ibababa ng Diyos. Amen? Huwag po natin kalimutan yan. Now, ang mga aral na ito sa Book of Romans ng chapter 12, verses 1 to 2, ang aking binigyan ng highlights dito, ito ay nagbibigay ng mga practical na guide para sa atin kung paano tayo mamuhay bilang isang Kristiyano. Sa pamamagitan ng paghahandog natin ng ating mga sarili, pagbabago ng isip, again, paggamit ng mga gift ni Holy Spirit, pagpapakita ng pagmamahal at paglilingkod, yung tunay na paglilingkod, tunay na pagmamahal, at pamumuhay na may humbleness at yung pagkakaisa. Amen? Napakaganda at ang dami pa nating matututunan sa chapter 12 na ito ng Book of Romans. Kung may mga comment kayo, mag-comment lang kayo dito sa comment section sa YouTube ko. Para naman ako rin may natututunan sa mga insights ninyo. Salamat sa Holy Spirit, salamat sa mga tengang nakinig, at purihin ang Diyos ng higit sa lahat. Siya lamang ang may taas sa devotional na ito. Maraming salamat kay Apostol Paul din na siyang nag-iwan sa atin ng napakagandang guidance din na maating mababasa kapag tayo nakakalimot na tayo pala'y binago na ng Diyos. Again, maraming salamat and to God be all the glory, and have a blessed good night there kung nasan man kayo, kung gabi na sa inyo, and have a blessed good morning or afternoon sa mga ibang lugar na makakapakinig nito. Pag-ingatan kayo ng Diyos at huwag na huwag po kayo mapapagod makinig ng salita ng Diyos. Huwag tamarin dahil galit ang Diyos sa tamad. Lagi po tayo maging active sa pakikisalamuha sa mga kapatiran para makapakinig ng Word of God, para makapakinig ng good news. At kung ano man po yung mga mali sa sarili natin, tutulungan po tayo ni Holy Spirit na itama ito para hindi na tayo makiblend pa sa pinapauso ng mundo. To God be all the glory, and bye!